For it is written, one does not live on bread alone. Again, it is written, you shall not put the Lord your God to the test. And it is written, the Lord your God shall you worship, and him alone shall you serve. And the devil left him, and behold, the angels came and ministered to him. We are now on the first Sunday of Lent. If we can still remember that right after the baptism of Jesus Christ, right after the heaven was opened and the voice from heaven said, this is my beloved Son. And it is only also this time that Jesus, led by the Spirit, was also bring him to the test. He was brought by the angel to the desert. And we know the desert is not a good place. For us, it is not a place for applause. It is not a place for comfort. Tanawan ninyo ang yawa, ha? Maayo gyud kay siya. There are two moments of our Christian lives that the devil will try to test us. First, during the time when we are proud and happy because of the very moment na doon natay mga kalampusan, doon natay mga grasya nga nadawat, doon natay, right after baptism, just imagine, kung ingnon ka nga ikaw ang pinangga kong anak. No? Congratulations. So mga kalampusan. And secondly, during the time, sa diha nga si Jesus nagutom, just imagine for 40 days and 40 nights, kinsa may dili magutom. Diha mosulod ang mga tentasyon. Sa panahon that we are longing for something, for someone who will uplift our momentous desire to be happy, to be comforted. And there are three kinds, that the devil is trying to offer us. First is turning stones into bread. Diba mo yun ay maruk yun kay ang yawa, no? Kabalog yun ang yawa nga panahon nga tingpuasa, naagyod ang kagutom. Naa ang kagutom. Unya, musugot tag sa madili, basta kay maghawhaw na ning atong tiyan, basta kay magdaguok na ning atong tiyan. Dili na nata usahay makahuna-una nga, uy, Friday man dairon, uy, as Wednesday man dairon, uy, Good Friday man dairon. Maayo kayo ang yawa mangitag pamaagi. Kung when will be the time that he will dole out ang ihaang tentasyon. Gani, in our first reading, he's not even offering to us a santol and kanang iba nga aslom. Ang gigamit sa yawa, apple. You are the apple of my eyes. Pulag-pulag aping, hamis og aping. Kaya kung gamiton lang sa yawa ng nangunot na nga aping, kisa po'y matintal. Inigtintal sa yawa, kunya inigtanaw sa bana, uy, pari-parihar manignaong sa kong asawa, ayaw na, uy. Hindi, yun. Mangita yun ang yawa nga guwapa, sexy, arte, humot. Inana ka-clever ang yawa. And that is why there are no exemptions when we talk about temptations except Jesus.
Because in the first temptation, the devil knows that human as we are trying really to satisfy ourselves. Mao ginatong paningkamot. Ganong gusto tang maningkamot nga mahayahay ang kinabuhi. Kaya ron makapuyo ta og nindot nga balay, kutson nga humil kaayo, makakauntag lami, din makasakay tag mga sakyanan nga comfort. To satisfy our personal longings. Comfort. No? Ug wala mangandoy ana mga igsuon. Kitang tanan nangandoy ni ana. But sad to say that others would be tempted, no, nga by all means, buhaton ang tanan basta kay madato lang. Ibaligya ang kalag, ibaligya ang lawas basta madato lang. Not knowing that along the way, it is really not the happiness that we are really desiring for. It is just but a fleeting happiness. Lumalabay, no, nga kalipay. Kay nasayod yun ang Ginoo, no, nga ang gigamit kanunay sa yawa is to satisfy our very being as human being, as creature. No? But the Lord is always referring to us. No, you are just but a creature. I am your creator. Run to me as your creator. Ayaw pagsalik sa imong kaugalingon. Kay kung musalik lang ka sa imong kaugalingon, yes, masatisfy tuod ka, pero human sa pagkaon nimong lami, nabay kalainan diha sa imong pagbati, wala man. Ato ra man gyapon ang ikalibang. Bisan pag-unsa kalami ang atong kanon, parihar gyapon ta sa gipangkaon sa pobre. No? Ato ra gyapon ang ilabay sa CR. Pero kung mahinumdum ta nga dunay Ginoo, no? Nga kanunay nagpakaon nato sa pulong sa kinabuhi. Mo man malimtan nato. Usahay kung manindot na gani ang dagan sa atong panginabuhi, we tend to forget someone nga maoy naghatag kanato sa maayong panginabuhi. Secondly, no, kanang trying to prove ourselves. No, ambak, pasikat, pagarbo. After all, you deserve it. Kay ikaw may naningkamot. Inana kanunay ang yawa. Kunya, kung botong na unaon, wa gitay angay ikapasigarbo. Magpasigarbo ta nga kaya pa natong buhaton ato ang ikumparar atong kaugalingon sa mga batanon, dili na biya. Maguna-una ta nga apiki na atong tuhod, mabikil og gamay, mapandol gamay, apiki na dayon. No? Ang atong lawas, malisa gani gamay, dugay kayo maayo ang piang. Ang mga bata, kusog pa kayo ng ilaang sistema sa mekanismo sa lawas. Hinumduman nato nga dili sa tanang panahon nga magpabilin ta nga batanon. Moabot ta sa kahamtong, matigulang ta, mamatay ta. There is nothing to prove nga we are better than our Creator. Wala yun. Bisan pag moingon ang yawa, ayaw tuo ana, sa kuwangon lagi ka sa mga anghel. Kaya mo na pasalig sa Ginoo. Nung sahay, kana bitang ulog-ulogan ta, ay dali gyud kaayo ta mo pasiatab ug mo pasigarbo. Dali kaayo. Kay kita usahay dali rapod
tunto. No, dali ra po ta ilaron sa yawa. Lastly, no, kining ikatulong nga haylo to obtain a certain prestige and power. Ihatag na ko ni muning tanan. No, di ba usahay matintal ta. Kung naa gani mga kahigayonan ha, ibaligya ng 300 hectares nga yuta. Sige, batuhara na no, imong paliton. Along the way, yan na naman to yung mga nakasettle nga mga family dito, usahay, oh, ako man ang napalit, papahawaan na sila. Diba? Ang imong kahigayunan nga mahimo kang galot, hambugiro, diha dayon mahitabo, ilabi na gyud kung doon na kay gahom sa pag-manipulate sa mga butang na gusto nimong panag-iyahon. After all, kung sarugod ta sa sinugdanan, kanabitaw atong kinabuhi, nga simple ra unta kaayo, karon nga nadaghang kwarta, daghan naman ang kaayatang huna-hunaon. No? Ubitaw na sinugdanan usahay, nga kung buhong nakaita sa kwarta, usahay ma-realign ang atuang paggasto sa kwarta. Gusto na natong kabuton, panag-iyahon, ang kunon, bisag dili atua. Dili na ta maantigong makontento. Ug mao nay kamatuoran. Ug walay exempted ni ana kitang tanan moagi diha sa atong personal nga tinguha sa pagpasigarbo, pagpa-prove sa uban nga mas kita abilidaran kay nila o mas kita gamhanan kay doon natay gihuptan nga katungdanan sa katilingban. Ug mao nay kanunay nga mga tentasyon nga ato ang giatubang everyday sa atong kinabuhi. Walay exempted. Apil ang pari. No? Apil ang pari. Diha bitaw to'y pari nga nadakpan no? Sa US. Nya, dito man siya na-assign. Nya, Pinoy man. Niingon dayon siya. Pag-abli sa bintana, kay he was caught up by overspeeding. Kay kitang mga Pinoy, garaon man gyud ta magpadagan. No? Nya walay without reading the signs kung nag-stop na ba or nag-go na ba. Diba? Yan, niingon dayon, pag-abli sa bintana, niingon dayon siya sa officer, please forgive me for my trespasses. Then giingnan dayon siya sa pulis, Father, do not lead me into temptation. Sabot pasabot, nangayog pasaylo ang pare, pero giingnan siya sa officer nga, Padre, ayaw ko tintala na magpabayad ko nimo. So naunhan ang pare. Usahay, kita ra pud di ay maoy hinungdan nganong makasulod ang tentasyon. Kita ra pud mismo. Gani usahay ka ng mga pandolta, kinsa may atong sampiton. Usahay may matagpisti, yawa. Di magdagan day ng yawa, kaya ito na kung gisangpit. Di ba? Pero what was the keyword of Jesus Christ after the temptation? Muni nindot. O pwede na ito ni praktison. Get away, Satan. Sige. Ingna daw ng inyong tapad. Get away, Satan. Oh. Adilit. Kana mo inindot. No, nga kita mismo maantigo nga mo resist sa temptation. But remember, during the time of Lent, Lent is our desert. But prayer is our strength. Fasting will somehow help us
for our worldly desire. And above all, our almsgiving would purify our hearts and intentions. So remember this, that during the time of Jesus Christ, when He is somehow resisted all the temptations from the devil, it is also like us. No? Na kung kita, muduol o mugdangop sa Ginoo, pwede po di ay ta nga makitabang, mangayog pakitabang nga makaresist sa temptation. But remember, along the way of fighting from temptation, we are not alone. Mangayog gitagtabang sa Ginoo, kay dili basta-basta ang gahom sa demonyo. Every now and then, no, the translation of the original Bible Greek in our gospel, niingon dito, ug mibiya sa makadiyot ang yawa. Mibiya sa makadali, mibiya sa makadiyot. So kung wala ka matintal karon ani nga parte sa imong kinabuhi, somehow on other side sa imong kinabuhi. Mibiya lang siya ug nangitag laing kahigayonan. So please be prepared. Kay ang yawa is somewhat like a roaring lion, looking always for someone to devour. Resist the temptation, call unto Jesus and say, "Get away, Satan."